Chapter 4 Pagkilala kay Stone. Anong development, Lawin? Tanong ni Director General Joaquin Alagro kay Stone pagkapasok niya sa opisina nito. Give me 2 weeks, sir, at mahuhulog na sa mga kamay ko si Scorpion. Inaantay ko lang itong parating nilang malaking kontrabando at pwede nang itasa ang Operation Full Metal Jacket. Nasa boses ng binata ang kasiguraduhan. Ang tinutukoy na operation ay ang pag-aresto kay Scorpion. Yan ang gusto ko sa'yo, Lawin, mabilis magtrabaho. Kaya sa'yo ko ibinigay ang kasong ito. Ikaw yata ang pinakamatinik na undercover agent ng ahensya. Sambit ni General Alagro na hindi maikakaila ang laki ng tiwala sa tauhan. Salamat, sir. Naipasa ko na rin sa PDEA ang ibang mga kopya nitong nakalapong ebidensya. Sabi ng binata na iniabot sa superior ang dalang folder na naglalaman ng mga dokumento tungkol sa hawak na kaso. Good, good. Nagagalak na wika ng general. Napatango-tango habang pinag-aaralan ang mga dokumentong nakapaloob sa folder. Malapit ka nang maghimas ng rehas, Scorpion. Sabi pa nitong tila kinakausap ang larawan ni Scorpion na isasalaman ng folder. Pagkuway, tumingin ulit ito sa kanya. Hindi ako nagkamali sa paghikayat sa iyong pumasok sa ahensya, Lawin. Bakas sa boses ni General Alagro ang pagka-proud sa tauhan. Siya namang tunay. Dahil si Stone Oliver Evans with codename Lawin ay isang matinik at kilabot na undercover agent. Hindi na mabilang ang mga mahihirap na kasong nalutas dahil sa walang kapantay na kagalingan sa pag-iispiya at pakikipaglaban. 30 years old, half British and half Filipino. Laki siya sa ibang bansa, ngunit dito ipinanganak sa Pilipinas. Kaya't narito ang puso niya at dito na piling maglingkod sa bansa. Mayroon siyang bachelor's degree in criminology at graduate ng Pinkerton's Investigative Academy sa United States. Kasalukuyan rin siyang nanunungkulan bilang isang consultant ng NBI. Ang pangarap na ito ng binata ay labis na tinututulan noon ng mga magulang. Ayon sa mga ito, kakarampot lang ang kikitain sa gustong tahaking karera at malalagay pa sa peligro ang buhay niya. Kumpara kung pamumunuan na lang ang kanilang mga negosyo. Si Stone ang inaasahang papadid sa ama kapag nagretiro na ito. Dahil siya ang panganay at ang nag-iisang kapatid na lalaki ay hindi rin hilig ang business. Isa itong musician. Kahit hindi pa magtrabaho ang magkapatid ay tiyak na ang magandang future ng mga ito. Dahil mayaman ang kanilang pamilya na nakabase ngayon sa ibang bansa. Subalit ito ang passion ng binata at dito siya nag-e-enjoy. Nasa ganitong trabaho ang challenge at excitement na nararamdaman sa tuwing may kasong hinahawakan. Higit sa lahat, mayroon siyang espesyal na babaeng inspirasyon sa lahat ng ito. Kaya't ipinaglaban niya ang pangarap at sa huli ay wala nang nagawa ang mga magulang. Ito ang kasalukuyan niyang assignment, si Scorpion, ang suspected big-time smuggler ng shabu sa bansa. Idinadaan ito sa pamamagitan ng underground businesses nito. Malaking tao itong si Scorpion, mahirap banggain, dahil sa dami ng galamay at maimpluwensya. Noong una, ay ayaw niya sanang tanggapin ang assignment na ito, dahil katatapos lang ng kanyang naunang kasong hinawakan, at nakatakda siyang magbakasyon upang bisitahin ang pamilya sa ibang bansa. Ngunit nakiusap ang general at nang ipakita nito ang mga dokumento tungkol sa hawakang bagong kaso ay nagbago ang isip niya. Lalo nang makita kung sino-sino ngayon ang mga taong nauugnay kay Scorpion. Hindi ito maaari. Aniya, nang makita kung sino ang babaeng nauugnay ngayon kay Scorpion. Kaya kahit hindi siya kausapin ng general, ay magpipresenta siyang hawakan ng kaso ng mailap na si Scorpion. Kinausap ng binata ang mga magulang
na hindi siya matutuloy sa pagbisita sa mga ito. Nagtampo ang mami niya, kaya ipinaliwanag niya ang dahilan. At nangakong sa pagkakataong ito, kapag natapos na ang bagong misyon, ay kasama na ang mapapangasawa niya sa pagbisita sa mga ito. Napalis naman agad ang tampo ng ina sa pangako niyang iyon. Ito ang matagal nang hinihiling ng mga magulang ni Stone. Ang lumagay na siya sa tahimik at ang magbitiw na sa trabaho. Hi, Lawin. Kailan mo ba ako sasalakayin? Bating tanong ng isang matangkad at balingkinitang babae na palapit kay Stone. Nangaakit ang mga mata nito. Siya si Lorena, ang magaling na isa sa mga analyst ng ahensya. Matagal na ito nagpapapansin sa binata. Ngunit hindi niya ito pinagtutuunan man lang ng pansin. Ayaw niya ng commitment at hindi niya tipo ang babae. Wala rin sa bokabularyo niya ang taluhin ang katrabaho. Sadyang sinasakyan niya lang ang mga pasaring nito. Ang mga kamay ng binata na nakapamulsa ay ikinabit balikat at nakipagtitigan kay Lorena. Kinikilig namang napahawak sa desk ang babae. Kailan ka ba pwede? Pabirong tugon niya. Lumapad ang pagkakangiti ng babae. Anytime, Lawin, basta ikaw. Know what? Blonde or black hair, bagay sa'yo. With or without mustache and braid, okay lang din. Hindi talaga itinatago ng babae ang pagkagusto sa kanya. Kasi hodang nasa harapan pa ito ng mga kasamahan niya. Huwag mo nang pag-aksayan ng panahon si Lawin, Lorena. Busy yan sa mga baby hook niya. Singit naman ni Alfred, codename Spider. Isa ring undercover agent. Nakaupo ito sa kabilang desk. Matagal nang may gusto kay Lorena, ngunit laging bokya. Sa akin ka nalang magpasapot. Birang dugtong pa ni Alfred. Naipinatong na ang dalawang paa sa ibabaw ng desk. Che, maglaway ka. Pagsusuplada naman ng babae rito. Nagmamaktol na bumalik si Lorena sa sariling mesa. Spider, mukhang kailangan mo pa ng 1,000 paligo para mapantayan si Lawin. Nang sa ganon, magustuhan ka na ni Lorena. Natatawa namang biro ni Mike. Codename Bayawak. Isa ring agent. Hindi ko nga alam dito kay Lawin. Pinaitim na nga ang kulay mais na buhok at nag-ahit na ng bigote at balbas. Mas gwapo pa rin sa akin. Sakay naman ni Alfred sa biro ni Mike. Salamat sa advice, Bayawak. Tingin ko, kailangan ka nang umpisahan ngayon ang paliligo para mapantayan na si Lawin. Sabi pa ni Alfred saka tumayo. Maririnig ang malakas na halakhakan sa loob ng opisina ngayon. Kasabay ni Stone na lumabas ng opisina ng ahensya si Mike. Nakalulan sila sa dala niyang kotse. Si Mike, codename Bayawak, ang kapartner niya sa undercover mission kay Scorpion. Kaibigan niya rin ito. Ngunit silang nagkakilala sa isang misyon at magkaklase sa Pinkertons Investigative Academy hanggang sa pareho rin nilang ginustong magtrabaho sa ahensya. Anong nakain mo, Tol? At pinadiskatahan mo yata ang buhok mo. Tatawa-tawang, turan pa rin ni Mike sa kanya habang nagkakabit ng seatbelt. Sinipat niya ang sarili sa rearview mirror. Wala na nga ang bahid ng pagka-blonde ng kanyang buhok. Itim na ito, ngunit hanggang balikat pa rin ang haba at alon-alon. Makinis na rin ang mukha niya dahil sa malinis na pagkakaahit ng bigote at balbas. Hindi raw tipo ni Samira ang mais na buhok at madamong mukha. Sagot niya kay Mike. Lalong lumakas ang pagtawa nito sa sagot niya. Napakpalakpak pa nga ito sa hangin. Mga ninganing
Batukan niya naman ang kaibigan sa pangaasar nito. Bukod tangi, si Mike lang ang nakakaalam ng tungkol sa itinatangi niyang babae. Oo, sa itinatangi niyang babae, si Samira Montefalcon. Una niya itong nasilayan when he was 15 years old. Mula Europe ay nagbakasyon sila sa bahay ng lolo at lola niya sa Abra. 10 taong gulang noon si Samira. Napakaganda nito at napaka-inosente. Isang umaga, kasama ang kapatid na si Sander at ang pinsang si Bob, habang nagbabisikleta sila ay napadaan sa Tulips Garden ng mga Montefalcon. Doon niya nasilayan ang napakagandang bata. Tila ba ito isang prinsesa sa gitna ng hardin. Bagay sa suot nito ang floral na bestida at ang mahaba nitong buhok na unat-unat ay nililipad-lipad ng hangin. May hawak-hawak itong red tulips at sinasamyo iyon. Simula noon ay madalas na siyang nagpupunta sa Montefalcon Tulips Garden at mula sa malayo ay tinatanaw-tanaw ang magandang bata. Ngunit isang hapon, habang habol-habol na magandang bata ang alagang aso, ay napalayo ito at nakalabas ng gate. Hindi napansin ang paparating na humaharurot ng sasakyan. Mabuti na lang at naging maagap siya. Mabilis niyang nahaplot ang bata at nailayo sa sasakyan. Ngunit napasadsad sila sa damuhan. Napahiga siya, samantalang ang bata ay nakasubsob sa dibdib niya. Kinapaka pa niya ang salamin sa mata na nalaglag sa damuhan nang dahil sa pagbagsak nila. Ang mahawakan nito'y agad sinuot ang salamin. Kumurap-kurap siya at nang pagdilat, nakita ng malapitan ang maamong mukha ng magandang bata. Nakatingin rin ito sa kanya, ngunit halata sa mukha ang pagkabigla. Mas maganda pala ito sa malapitan. Bumilis ang pintig ng batang puso niya. Oh my God! Samira baby, are you okay? Ani, Doña Susana, at Don Mateo na humahangos na lumapit sa kanila. Nang makita naman ni Samira ang ina, saka ito nagtangis. Mami! Tumayo ito at yumakap sa ina. Iho, salamat sa pagligtas sa anak ko. Anong pangalan mo? Sabi ni Don Mateo na hinila ang kamay nito upang tulungang makabangon mula sa pagkakahiga sa damuhan. I'm Oliver. Aniya, na pinapagpag ang nadumihang suot na pocket shorts. Taga saan ka, iho? Ulit naman na tanong ng Don. Taga dyan lang po ako sa unahan, sagot niya. Kahit laki sa ibang bansa, ay mulat at matatas sila sa salitang Tagalog. Dahil ito ang itinuro ng ina. Ganun ba? Sino ang mga magulang mo? Marapat yata silang pasalamatan sa kabutihang ginawa mo. Sambit naman ng ginang. Apo po ako ni Kapitan Jose. Togo ng binatilyo. Kaya pala kay buti mo rin, dahil apo ka ng butihing kapitan. Wika pa ni Doña Susana. Simula noon, ay madalas na siyang nagpupunta sa tirahan ng mga Montefalcon at naging magkaibigan sila ni Samira. Naging masaya ang mga sumunod na araw para sa binatilyo. Ngunit matatapos na ang kanilang bakasyon. Sa makalawa, ay babalik na sila sa Europe, sabi ng daddy niya. Ayaw niya mang umalis, subalit hindi niya pwedeng salungatin ang desisyon ng ama. Here, Samira, nakalagay dito ang pangalan ko. Ingatan mo ito Lagi mo lang itong isusuot. Kasi kahit bumalik na ako sa Europe, kapag suot-suot mo ito,
ay para mo na rin akong laging kasama. Sabi ng binatilyo na isinuot sa batang si Samira ang pulseras na gawa sa beads. Isang hapon, magkatabi sila noong nakaupo sa damuhan, sa harap ng malinis at payapang ilog. Kasama nila noon ang yaya ni Samira, ngunit umalis sandali dahil may binalikan sa bahay ng mga Montefalcon. Wow! Ang galing natin, Oliver! Nakagawa tayo ng magandang pulseras na gawa sa beads. Ito naman yung akin, may pangalan ko din. Lagi mo din itong isusuot, ha? Sabi naman ng magandang bata at isinuot din ito kay Oliver. Kahit malayo na ako, lagi pa rin kitang babantayan, Samira. Kaya wag mo akong kalilimutan, ha? Oo, Oliver, pangako yan. Cross my heart. Wika pa ni Samira na itinaas ang kanang kamay bilang pangako. Lalong naging cute ito sa paningin ng binatilyo. Ba't tila nagkakagustuhan ng isang prinsesa at ang isang Amerikanong hilaw, wika ng isang tinig sa kanilang likuran. Mula ito sa tatlong kalalakihang sa tansya ni Oliver ay mga kaedaran niya. Nakilala niya ang isang matangkad at may katabaang lalaki. May hawak itong bato. Ito ang binatilyo ring nakaaway ng pinsang si Bob. Noong makalawa, dahil binagaan ito ang bisikleta niya. Nakaramdam siya ng kaba hindi para sa sarili, kundi para kay Samira. Hinila niya ito patago sa likuran niya. Anong kailangan niyo? Tanong niya. Nandito kami para gumante sa pang-aagrabyado ng pinsan mo sa kapatid ko. Sabi naman ng isang matangkad na lalaki na sa tingin niya ay 18 taong gulang na. At di yata ito gagawa ng mabuti dahil sa murang edad ay marami ng tattoo sa katawan. Naalala niya sinabi ng lolo niya na galing pala itong Maynila at kalalabas lang ng kulungan, kaya pinaiiwas sila sa mga ito. Oliver, natatakot ako sa kanila. Umalokip-kip si Samira sa likod niya. Huwag kang matakot, nandito ako. Sabi niya rito. Natawa naman ang tatlong kabataan sa sinabi niya. Bakit? Amerikanong hilaw na patpatin. Tingin mo kaya mo kami? Sabi ng isang kasama na akmang lalapit na sa kanila. Inuumang ni Oliver ang kamay na akmang lalaban at magkikipagsuntukan. Subalit may nahawakang kahoy ang lalaking galing kulungan at agad hinampas ang binti niya. Kaya't natumba siya sa damuhan dahil sa naramdamang sakit. Oliver! Naintakutang sigaw naman ni Samira. Naraglag ang eyeglasses niya, kaya malabo ang nasa paligid. Pilit niyang kinapa ang salamin sa damuhan. Ngunit kinuha ito ng matabang binatilyo, napak-apakan hanggang madurog. Saan ka pupunta, magandang prinsesa? Ang kapatid na maraming tattoo ang nagsasalita. Palapit ito kay Samira. Takot na takot naman ang bata. Sa kada hakbang ng lalaking palapit ay siya namang pag-atras nito. Hanggang sa isang hakbang na lang ay malalaglag na ito sa ilog. Samira! Sigaw niya na kahit malabo ang paningin at ika-ika ay pinilit tumayo at patakbo kay Samira. Ngunit bago pa siya makalapit kay Samira ay hinabol siya ng binatilyong mataba sa kaakmang ihahampas sa ulo niya ang hawak na bato. Subalit napalingon siya dito kaya sa kanang pisngi niya tumama ang bato. Ramdam niya ang pagkamanhid ng buong mukha at ang tumutulong dugo mula rito. Subalit hindi niya alintana. Nagpatuloy siya sa paglapit sa batang si Samira na nooy tuluyan ng nalaglag. Mabuti na lang at may nahawakan itong sanga at nakalambitin roon.
hindi ito tuluyang nalaglag sa ilog. Mabilis siyang dumapa upang abutin ang mga kamay nito. Ay, Diyos ko po! Sino kayo? Siya namang pagbalik ng yaya ni Samira. Nagsitakbuhan ang 3 kabataan nang makita ito. Simula noon, ay ipinangako niya sa sarili na magiging malakas at tilipulin ang masasamang tao. Kaya't pinasok niya ang ganitong trabaho. Hinarap ang mahirap na training sa pagkikipaglaban at depensa ng ilang taon upang maging handa. Kahit nakabalik na sila noon ng ibang bansa, ay patuloy pa rin siya nakikibalita sa mga kaganapan sa buhay ng dalaga na hindi nito nalalaman. Noong una, ang akala niya ay paghanga lang ang naramdaman dito, lalo at wala siyang kapatid na babae. Iniisip niyang sabik lang siyang magkaroon ng kapatid na babae, ngunit nang lumaon at hanggang ngayon ay napatunayan niyang iniibig niya si Samira Montefalcon. Sa loob ng maraming taon na nagdaan ay sinikap niyang ituon sa iba ang nararamdaman. Ngunit hindi nabaling sa ibang babae ang pag-ibig na nararamdaman niya para kay Samira. Ito pa rin talaga ang itinitibok ng puso niya. Napahinto ang pag-alala niya sa nakaraan nang muling lumitan niya si Mike. Akalain mo yun? Ang matinik na secret agent ng ahensya na walang kinatatakutan kahit si kamatayan ay mabilis lang mapapasunod ng isang babae? Hirit pa na pangaasar sa boses ni Mike. Kapag hindi ka tumigil dyan, ikaw ang kaharap kay kamatayan. Birong banta niya rito. Bigla namang sumeryoso si Mike. Okay. Chill. Eto na, titigil na. Pinipigil pa rin ni Mike ang matawa. Alam niyang kapag ganoon na, ang tono ni Stone ay napipikon na ito. Huminto ang sasakyan ng mga undercover agent sa tapat ng isang napakataas na building. Ibinaba ni Stone ang bintana ng kanyang sasakyan at sinenyasan ang isang takatakboy. Agad itong lumapit sa kanila. Anong balita, Boy Negro? Dumating na ba? Si Boy Negro ay isang informant. Wala pa, sir. Tugo naman ito. Sige, bigyan mo na lang kami ng candy at sigarilyo. Sabi naman ni Mike. Sige sir, ito po. Mabilis ang kilos na sabi ni Boy Negro. Pagkuyay, bumalik na agad ito sa kanyang pwesto. Sila naman ay tumambay muna sa loob ng sasakyan habang inaantay ang pakay. At pinag-aaralan kung sino-sino ang mga lumalabas-masok sa building na iyon. Maya-mayay, may napansin si Mike na ipinapalabas na ads sa building. Inginuso nito ang nakita kay Stone. Napatingin naman doon ang binata. Ngunit napakuyom ang kamao nang mabasa at matunghayan kung ano ang ads na ipinapalabas sa building. Watch out on Saturday, the engagement party of Mr. Kenji Moreno and Miss Samira Montefalcon. Iyon ang pinapalabas na ads sa building. At ipinapalabas pa nga sa ads na yon ang sweet na larawan ng dalawa. Nakayap po si Kenji sa baywang ni Samira habang ngiting-ngiti naman ang dalaga. Nagingit-ngit siyang inagaw kay Mike ang akmang sisindiang sigarilyo. Nagulat ito at bagyang napapailing. Alam niya kung bakit naging mainit na naman ang ulo ng kaibigan. Lumabas ng sasakyan si Stone at doon nagpakawala ng hindi mabilang na buntong hininga. Habang panakanakang humihit-hit ng sigarilyo. Kailangan niya makagawa ng paraan para pagilan ang kasal ni Samira at Kenji. Umisip siya ng paraan kung paano makakapunta sa engagement party ng mga ito.